Sino ang traidor sa Rocks Pirates? Sa latest chapter nga ng manga nagtatakang tinanong ni Whitebeard kung bakit ang bilis daw puntahan ng mga Marines itong lokasyon nila. Itong pagtataka nga na to nag-lead sa speculation na merong possible traitor sa hanay ng Rocks Pirates. Kaya naman sa video nga na to tutuklasin natin kung sino nga ba itong traitors sa kanila. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na tayo sa unang possible suspect natin. Sa mga hindi nakakaalam ang kauna-unahang miyembro nga ng Rocks Pirates na nabanggit ang pangalan sa kwento ng One Piece itong si Captain John. Yes guys, way back chapter 233 nga nung unang mabanggit yung pangalan niya netong si Buggy. Nung time nga na to hinahanap ni Buggy yung possible treasure daw netong si Captain John. At coincidentally sa chapter nga rin na to unang nagpakita itong mga Gorosei. Bukod pa dyan dito rin sa mismong chapter 233 natin unang nakita itong isla na kamukhang kamuka ng Hachinosu. So parang itong chapter 233 nga kinokonekta yung possible na mangyayari sa hinaharap. Kumbaga ito yung hint sa mga chain of events na konektado sa Rocks Pirates. Bale ano nga ba ang idea ng pagiging traitor netong si Captain John? Possible nga na kinausap siya ng world government na ibenta itong kapitan niya na si Sebek kapalit ng malaking kayamanan. Ang ebidensya nga natin dito itong information during SBS volume 49. As stated nga itong nakabaon daw na dalawang espada sa katawan ni Captain John actually na hindi raw niya sandata. Weapon nga daw ito ng kasamahan niya sa pirate crew na itinarak sa kanya. Yes guys, pinatay nga daw si Captain John ng sarili niyang pirate crew. Ang rason nga daw neto dahil sa hindi nga daw niya ni-reveal sa pirate crew niya yung lokasyon ng tinatago niyang treasure. So base nga sa information na to nalaman nating sariling pirate crew pala ni Captain John ang pumatay sa kanya. Hindi kaya at some point during God Valley incident nalaman ni Sebek na yung traitor sa kanila itong si Captain John? Ito kaya yung rason kung bakit niya ito pinatay? Dahil kung titignan nyo guys yung isa nga sa espadang nakatarak sa katawan ni Captain John very similar sa espadang gamit-gamit netong si Sebek. Ang isang possible idea pa nga sa pagiging traitor netong si Captain John yung mismong treasure niya. Kung matatandaan nyo during Thriller Bark arc nga na-acquire ni Luffy itong armband ni Captain John. At during Impel Down arc nga nakuha naman ito ni Buggy. Ni-reveal nga niya later on na isa daw pala itong mapa papunta sa treasure ni Captain John. So ano kaya itong treasure ni Captain John? Ginto, pera at mga alahas lang kaya talaga ito? Kung ganitong typical na treasure nga lang itong tinutukoy na tinatagong kayamanan ni Captain John, mapapaisip nga tayo kung bakit sobrang nag-invest si Oda sa plot na to. Hindi kaya may mas malalim pang dahilan kung ano exactly itong treasure na to? Hindi kaya yung tinutukoy na treasure ni Captain John yung mismong One Piece treasure? Dahil kung talagang ang traitor itong si Captain John at naipagkasundo siya sa 5 elders na ibenta itong si Sebek, sa tingin nyo ba napapayag si Captain John na pera at kung anumang kayamanan lang ang magiging kapalit neto? Diba hindi? Kaya naman pwede ngang itong mapa na nakalagay sa isang armband actually na yung mapa ng mismong One Piece treasure. Pinalit ito ni Captain John sa world government kapalit ng pagiging traitor niya sa Rocks Pirates. Kung magkataon nga kokonekta ito kay Buggy dahil currently nga isa ng emperor itong si Buggy. At the fact nga na siya lang sa mga emperor ngayon ang hindi pa nakaka-acquire maski isang road poneglyph it makes sense nga na meron siyang aktual na mapa papunta sa Laugh Tale. Dahil magiging even na nga yung sitwasyon kung sakali at
gusto niyang pumunta sa Laugh Tale. Actually nagbigay na rin naman ng intensyon itong si Buggy na maging isang Pirate King. At kung matatandaan nyo guys currently nga hawak pa rin ni Buggy itong armband na to. At hindi pa nga ulit ito binobrot up ni Oda sa kwento. Nakakatawa nga kung magkataon at maunahan pa ni Buggy itong sila Luffy at Blackbeard na puntahan itong mismong Laugh Tale, 'di ba? Anyway, ang sumunod naman nating suspect itong si Wang Zi or si Ochoku. Sa mga hindi nakakaalam, base nga sa real life pirate itong si Wang Zi. Exactly na ganito nga rin yung pangalan niya in real life. Originally nga isa talagang Chinese descent itong si Wang Zi. Pero later on sinasabing in-execute daw siya as a Japanese pirate. Yes guys. Similar nga sa karakter sa One Piece dalawa rin yung pangalan netong si Wang Zi. Wang Zi as Chinese at Ochoku naman as Japanese. Bali tinatawag nga itong si Wang Zi bilang race traitor. Traitor siya sa bansa niyang China. So nagfi-fit nga ito kung sakali man at yung totoong traitor sa Rocks Pirates ito talagang si Wang Zi. Since in real life nga totoong traitor siya. Bali ano bang magigain ni Wang Zi kung sakali mang ipagkalulong niya itong grupo niyang Rocks Pirates? Ang sagot nga dito yung mismong Hachinosu. Dahil nalaman nga natin in chapter 1059 na pagtapos palang matalo ng Rocks Pirates sa God Valley incident ang namuno na at nag-claim ng Hachinosu ito nang si Wang Zi. Not until na natalo siya ni Blackbeard during Rocky Port incident. So in a sense parang ang poetic nga kung talagang traitor itong si Wang Zi. Since ibinenta niya itong kapitan niya na si Sebek para mapasa kanya itong Hachinosu. Pero later on tinalo naman siya ng anak neto para paalisin sa mismong isla na to. Bali parang full circle moment nga ito sa part nila Sebek, Wang Zi at Blackbeard. Ito kung sakali lang naman na talagang si Wang Zi nga ang traitor sa Rocks Pirates. At lastly ang huli nating suspect itong babae na miyembro ng Rocks Pirates na talaga namang nakakapangduda. Ito nga si Gloriosa. Para sa akin nga siya ang pinaka-common na maiisip mo sa idea na traitor sa loob ng mismong Rocks Pirates. Bakit? Dahil common knowledge naman na since last chapter na in love siya kay Roger. At once na ma-in love nga itong mga empress ng Amazon Lily, paniguradong gagawin nila ang lahat alang-alang lang sa pinakamamahal nila. Nakita naman natin na kinalaban ni Hancock itong Marines para lang kay Luffy. Even pinasok pa nga niya itong si Luffy sa loob ng mismong Impel Down. Kaya naman kung para kay Roger gagawa ng paraan itong si Gloriosa na ikakasira ng pinakamalakas na kalaban ni Roger na si Sebek, it makes sense lang na talagang mag-traitor itong si Gloriosa sa Rocks Pirates, 'di ba? Kumbaga in a sense gustong magpa-impress na itong si Gloriosa para kay Roger. Anyway, ayan na nga yung tatlong suspect ko sa kung sino ang possible traitor sa Rocks Pirates. Bali kayo ba? Sino sa tingin nyo ang traidor sa Rocks Pirates? Kung may pinaghihinalaan nga rin kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!